Magandang gabi po mga kapatid, maging sa mga na-invite po para sa ating online sambang gabi. Welcome po kayo sa gawain na ito. At ngayon ba lamang po ay bumabati na po ako ng Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay nasa aklat po ng Galatia, chapter 4, verse 7. Maaaring makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia, sa inyong mga tahanan. Ang sabi po sa Tagalog, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Sa NIV naman po, Galatians 4:7, so you are no longer a slave, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa biyaya ng internet connection. Salamat po sa bawat isa na nakikinig ng iyong banal na salita at nakikilahok sa iyong gawain. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang natitirang bahagi, lalo na Panginoon ng bahagi ng pag-share ng iyong salita. Panginoon, nawa po ay bigyan mo kami ng focus, Lord God, at sinasansala po namin ng anumang distraction upang hindi po kami makapagtuon ng aming buong pansin sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong kadakilaan na naranasan namin at patuloy mong pinaparanas sa aming Panginoon. Maghari ka po sa aming mga buhay, mangusap ka po, Panginoon, at patuloy ang banal na Espiritu Santo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. John 3:16 sa NIV ang sabi po, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Apat na bagay po na nais kong share sa inyo mula sa verse na ito. At alam po natin na ang verse na ito ang pinakapuso ng Bible. Una po ay God loves. Mula po sa binasa natin, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. So God gave. Pangalawa po, God gave. That He gave His one and only Son. Pangatlo, we believe. Continuing the verse, that whoever believes in Him, yun po tayo. Pang-apat po ay we live. Shall not perish, but have eternal life. So God loves, God gave, we believe, we live. Mula po dun sa dati nating kalagayan na tayo po ay nasadlak sa kasalanan, tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan. Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, inalis niya po tayo doon sa lugar na yon, sa sitwasyon na yon. At ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, upang sa pamamagitan po ng kanyang pagkapako sa krus, ay matubos tayo sa ating mga pagkakasala. At tayo po bilang mga Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa ginawa na ito ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng eternal life. We will no longer perish, but have eternal life. God loves us, that God gave His one and only Son, so that we who believes in this gospel shall not perish, but have eternal life. At dahil po tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, because we are saved by God through Jesus Christ, dalawang bagay po ang nais kong iwan sa inyo mula po sa verse natin sa Galatians 4:7. Una po dito ay, hindi na tayo alipin. We are no longer slaves. Before, we were once in the slave market. Hindi po tayo malaya. Nasa ilalim po tayo ng pamamahala ng kasalanan. Nasa ilalim po tayo ng kasalanan. Doon po wala tayong magawa. Hindi natin kayang alisin ang ating sarili mula sa sitwasyon na yon. Pero God, through Jesus Christ, purchased us out of the slave market. Inalis niya po tayo sa pagiging alipin. Tinubos po ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan upang tayo na tumanggap ng katotohanan ito ay hindi na maging alipin pa muli ng kasalanan.
so that we will no longer be slaves to sin. At yun po yung magandang katotohanan na nawa po ay patuloy nating isapuso sa ating mga buhay, lalo na po sa kapanahunan na ito, na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay inibig ng ating Panginoong Diyos at ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala, na dapat po tayo ang tumanggap ng kaparusahan, pero inako po yun lahat ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay matubos sa ating pagkakasala. At God could have stopped there. Pwedeng tumigil na ang ating Panginoong Diyos na inalis niya tayo doon sa kasalanan, inahon niya tayo sa kasalanan. Pwedeng tumigil na siya doon, na after niya tayong i-purchased out of the slave market, He could have stopped there. Pero no. At salamat po sa Diyos dahil hindi siya tumigil doon. Ito po yung pangalawa na nais kong iparating sa bawat isa sa atin. At ito nga po ay tayo'y mga anak na, pinalaya na tayo sa kasalanan, at bilang mga anak, tayo'y mga tagapagmana na. Sa Galatians 4:7 po, sa verse natin na pinag-aaralan sa gabing ito, ang sabi po doon ay, hindi na mga alipin, at kung gayon, tayo'y kanyang mga tagapagmana na. Sa English po, sa NIV, since you are His child, God has made you also an heir. God didn't stop dun sa point na inalis niya tayo sa pagiging alipin. God elevated us to the place of sons and daughters. Sabi po sa Efeso chapter 1 verse 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa NIV po, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. He predestined us. Bago pa man tayo pinanganak, bago pa man tayo nasa sinapupunan ng ating mga nanay, pinili na po tayo ng ating Panginoong Diyos bilang mga anak. Bago pa malikha ang mundo, we are already chosen by God. He chose us to be His sons. And in the fullness of time, at a time God deemed fully right, pinadala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak. Verses 4-5, sabi po, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. God has already adopted us as His sons and daughters. From the Roman law until the current law of the land. Sa Philippines po, I think it's the family code. Adopted children have the same legal status and inheritance rights as biological children. So, kung ano po yung karapatan ng isang biological child, kapantay po yun. Kung ano yung karapatan ng biological child, ganun din po yung karapatan ng adopted child. And it is still existing yung batas na yon up to this time. Dati po, nung hindi pa tayo anak ng Diyos, nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, nung hindi pa tayo naniniwala sa kaligtasan, nung wala pa tayong kaligtasan, we had no claims on our Father. Pero dahil po tayo ngayon ay adopted children na, and this is a pure gift from God. Hindi po ito dahil sa mga bagay na ginawa natin, kaya tayo naging anak ng Diyos. It's a pure gift from God. Ang kailangan na lang po natin gawin ay tanggapin yung katotohanan na yun. And this pure gift from God, dahil po dito sa pagiging adopted children natin, we now share God's or Jesus' kinship and inheritance. Galatians chapter 3 verses 28 hanggang 29, NIV po. It says here, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. As believers, tayo po na mga mananampalataya na,
Jesus changed our identity from being a slave to heir. Mula sa pagkaalipin, papunta sa tagapagmana. Every believer is now made a child of God through our faith in Christ Jesus alone. And we are promised of inheritance as an heir. We are assured na bilang mga anak ng Diyos, we are entitled as heirs. At kung wala ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayo. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, meron tayo ng lahat ng bagay. Dahil tayo ay tagapagmana. Because we are heirs. Kaya wala nang reason para bumalik pa tayo dun sa pagiging alipin. There is no more reason for us na bumalik pa sa mga dati nating gawa, sa mga kasalanan na ginagawa natin dati. Dahil tayo ay niligtas ng ating Panginoong Hesukristo, because we are redeemed by Jesus Christ. Wala nang dahilan para bumalik pa tayo. We are adopted child of God. Tayo ay kanyang mga anak na. Tinuring na niya tayong kanyang mga anak. At dahil doon, bilang mga anak, tayo ay kanyang tagapagmana. Dito po nag-uugat yung ating confidence, yung ating kagalakan, yung ating kapayapaan, at yung ating pag-asa, na alam natin na tayo'y bilang mga tagapagmana, one day, we will inherit kung ano man yung estate ng ating Father. Yung kingdom ng ating Father. Tayo'y mga tagapagmana. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, meron po tayong pag-asa na once we go to heaven, pag nakapiling na natin ang ating Panginoong Diyos, andun na po lahat ng perfect na mararanasan natin. Wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang pagdadalamhati. Magpupuri na lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. Sasambahin natin siya habang buhay. Kaya mga kapatid, ngayon po alam ko busy po tayong lahat sa mga ginagawa natin for preparation sa darating na Christmas season. Pero nawa po, wag mawala sa ating isipan kung ano ba yung reason behind the season. At walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Nakikigalak po ako sa inyong lahat. Patuloy po na pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa gabing ito. Sa Diyos po ang